Sabihin, legally, wala pang final. Merong pinaka-importanting salita ngayon kesa sa vindicated. Ano yun? Respeto. Kinansila ng Intellectual Property Office o IPO ang trademark registration ng tape sa pangalang Itbulaga at EB. Ang tape ay kilalang producer ng longest running noontime show sa bansa. Base sa desisyon ni Atty. Josephine Alon na Adjudication Officer ng Bureau of Legal Affairs ng IPO, hindi napatunayan ng tape kung papaano nila nabuo ang Itbulaga mark nitong December 4, 2023. Habang sa kabilang banda ay nakapaglabas naman ng testimonya at eksplanasyon ang petitioners na sina Tito Vic and Joey kung papaano nila nabuo ang Itbulaga, kaya pinaburan sila ng korte. Nakasaad sa bahagi ng desisyon, Registrant for their part did not refute nor contradict this statement on how petitioners coined the term Itbulaga as title for a noontime show in 1979. In fact, respondent registrant even corroborated with petitioners' explanation by averring after their engagement with thought of the name of the noontime show. I submitted several names to Romy including Itbulaga, which was suggested by Joey. Ang Romy na tinutukoy sa dokumento ay si Romy Halosos, ang may-ari ng Tape Incorporated na producer ng longest running noontime show na Itbulaga na umere sa GMA7 noon. Dagdag pa sa desisyon, Romy chose the name Itbulaga amongst the name in the list. Further, consistent to being true owner of the Itbulaga mark, petitioners applied for registration of the mark with the Intellectual Property of the Philippines in February 2023 for classes 16, 18, 21, 25, and 41. The old trademark law provided that the owner of the goods, business, or services of others shall have the right to register the same. Having sufficiently established how petitioners coined the Itbulaga mark, it is petitioners and not respondent registrant who owns the mark. Considering the petitioners are the owners, they have absolute and exclusive right to register the Itbulaga mark and all variations thereto including subject mark Itbulaga and EB mark under its name. Wherefore, premises considered, the instant petition for cancellation is hereby granted. Matapos ang desisyong ito, nagsalita naman ang spokesperson ng Tape Incorporated na si Atty. Maggie Abraham Garduque. Ayon kay Atty. Garduque, aapila ang Tape Incorporated sa desisyong ito at kung hindi sila satisfy sa desisyon ng direktor, maaari pa rin silang umapila sa Director General ng IPO. Ayon pa sa kanya, ang Tape Incorporated ay gagawin ng lahat ng legal actions at remedies para mabaligtad ang desisyong ito. Merong pinaka-importanting salita ngayon kesa sa vindicated. Ano yun? Respeto. Pagka nagpakita sila ng respeto at tigilan na yung paggagamit ng hindi naman sa kanila, mas masaya. Anybody has a right to appeal. O di, okay lang. Tahanang pinakasasaya! Teka. Hindi yan ang title natin. Ito po ang Itbulaga! Well, I don't expect respect from respect. Magandang tanghali. Nakaputi ako ngayon. Oo nga, bro! I love it! Pero nakaputi ako ngayon. Iba yung outfitan ko ngayon. Oo, diba? Pero simple lang gusto kong sabihin para sa ating mga kapuso. Mga kapuso, may chilo to. Mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final. Okay? Pero, ito lang po ang pangako namin. Ano man ang mangyari, ang nasimulan po namin na tulong at saya ay itutuloy lang po namin araw-araw. Dahil yun naman po ang dahilan kung bakit kami pumapasok araw-araw. Kayo po ang dahilan kaya nandito kami. Kaya tuloy ang Pasko na pinakamasaya. Dito lang yan sa Tahanang Pinakasasaya! Teka. Hindi yan ang title natin. Ito po ang Itbulaga!
Merry Christmas, Legit Dabbercats, Attorney Buko. Ano pong nailapag ng IPO na desisyon ngayong araw na ito? Tunay na maligaya ang Pasko, MJ. Kasi sinabi ngayon ng adjudicator ng IPO, ng Bureau of Legal Affairs, na ang tunay na may-ari ng markang Eat Bulaga, no, ay ang Tito Vic and Joey. Kaya kinansila ng IPO yung trademark registration ng tape para sa pinag-aawayang mark o yung title na Eat Bulaga. So panalo ang Dabbercats sa araw na ito. Ibig sabihin nito, hindi na pwede gamitin ba ng tape ang Eat Bulaga sa kahit anong merchandise, show, yun po ba yun? Kung susundin mo yung buod ng nilalaman ng desisyon, sinasabi na ang originator o ang gumawa nito ay ang TVJ. So dapat hindi na nila gamitin. Pero dahil may proseso pa ng apila, maaari sabihin nila na habang ito'y naka-apila, gagamitin pa rin nila. Bagamat meron ng finding of fact o pag sinasabi ng IPO na ang totoong gumawa nito ay ang Tito Vic and Joey. Pero napakalaking indication itong ibinaba na desisyon na ito. O malaking bagay ito, MJ, kasi may tatlong importanteng findings, no? Sinabi ng adjudicator o yung nag-aral mismo ng mga papel, no, na meron ng Eat Bulaga, wala pa ang tape. No, sinabi yun ng desisyon, no, na 1979 pa lang nandun na yung Eat Bulaga. Samantalang ipinarehistro ito ng tape mga 2011-2013. So makikita mo na nakita yon nung adjudicator ng IPO. Pangalawa, sinabi na pinaliwanag ng Tito Vic and Joey kung paano nila nabuo yung Eat Bulaga na marka. At mas kapani-paniwala ito, sabi ng adjudicator. At pangatlo, pinaka-importante, may karapatan ang Tito Vic and Joey na mabigyang proteksyon yung kanilang intellectual creation. At yun ang ating dapat pinopromote para ma-encourage yung mga taong maglikha, no, mag-create. Dapat may proteksyon sa mga gumagaya o gumagamit lamang ito. Magandang punto yung protection, Kasi nga naman kung naaagaw sa iyo yung mga kine-create mo, paano ka nga naman maiengganyo na bumuo ng bagong bagay, bagong pyesa, bagong konsepto. Ano sabi ng TVJ kanina? Umiyak ba? May iyakan ba? Lalo na kay Tito Joey? Bukas daw, 10 a.m. 10 a.m. may press Bibitinin con tayo. sila. Oo. Abangan daw ninyo bukas ang full details. Nanginginig pa kanina, attorney, no? Parang pinadala mo sa Viber, naramdaman ko, nandun ka pa pala. Ano yung sabi sa'yo ng inyong mga kliyente? No, sabi nila ay nire-reserve nila ang kanilang emosyon. Pero lahat sila thankful. Nagpapasalamat. Sabi nila, God's gift, itong decision na ito. Dahil matagal nilang hinintay. At tanda mo, ilang buwan yun? Legacy na nila ito di ba? So, almost isang taon inabot ito, no? So, matagal na nilang inilalaban. Sinisigaw sa lahat na sila ang naglikha niyan. At maraming nagduda. No, kasi ang registration wala sa kanila at maraming mga eksperto ang nagsabi na mali ang i-final o hindi tama, pero sa huli nanaigang katotohanan, MJ. Tingin niyo po ba by next year ang E80 magiging legit na Eat Bulaga na? Dapat, kasi umaasa kami na kung sa delikadesa ang pag-uusapan, sinabi na ng pinagkasunduan ng magkabilang panig na ito ang maghahatol. Sinabi na sa hatol na ang totoong may-ari ng markang Eat Bulaga, TVJ. TVJ is Eat Bulaga is TVJ. Yung yung pag-counter ng tape, syempre, kumbaga sa isang lawyer, step A, step B, hanggang step Z ata, na naisip mo na, naisip mo niya na syempre na magka-counter sila. Yes, at anong stand ng TVJ dito? Well, syempre, ine-expect na namin yun, i-appeal nila. Mula sa desisyon ng adjudicator, meron silang 10 araw mula sa pagkatanggap nito para iakyat ito sa Director ng Bureau of Legal Affairs. Pagkatapos noon, magdidesisyon ng Director ng Bureau of Legal Affairs within 30 days kapag nasubmit na lahat ng sagot ng magkabilang panig. Kapag hindi pa rin sila satisfied doon, pwede sila umakyat sa Director General ng IPO na maaari magdesisyon within 30 days also. Pagkatapos noon, may Court of Appeals, may Supreme Court. Pero pinapatagal na lang natin ang katotohanan. Sinabi naman na ang totoong may-ari ay ang TVJ. Sana lang, aming panalangin, mag-move on na tayong lahat. Tanggapin natin ang desisyon ng maluwag sa ating puso
para lahat tayo bati-bati ulit. No? Papasayahin natin ang taong bayan. Ngayong Isang Pasko. libot, isang tuwa. Oo, Diba? ngayong Pasko. Diba? Correct, correct. Parang Merry Christmas sa legit Dabber Cards. Legit na talaga. Legit na talaga. At mukhang nalagay na po, attorney, pakita lang natin itong papel na sinasabi ito. Yung desisyon nasa dulong pahina. Nasa dulo, sinabi na ayan. Ayan. Saan So sinasabi? ordered, diba? Ayan. Is hereby canceled. Ayan. So kinakancel na yung marka na niregister ng Malinaw tape na. sa kanila. Ayan. Ayan. Wherefore, considered hereby granted. Yung petition for cancellation Oo. na i-final ng TVJ. Kasi noong una, kayo yung sinasabi nila na mali raw yung final. Oo, diba? oo. Pero, kasi raw mas nauna sila. Ang sabi, first to file daw ang trademark registration. At maraming expert na nagsabing tama ang tape. Kung sino na unang mag-file, siyang may karapatan. Pero sinabi ng IPO adjudicator, hindi. Yung registration, hindi nagbibigay sa iyo ng ownership. Yung ownership ang nagbibigay sa iyo ng karapatang mag-register. ganda lang. So, hindi porkit nauna kang nag-file, ikaw na may-ari. Registration does not grant you ownership. So, kung merong ibang naunang gumawa niyan, pero nauna ka lang nag-file, sabi ng IPO, hindi pwede maging sa'yo yun. Legal ba to? Oo, hindi legal yun.